Malamig ang hanging nagmumula sa aircon ng marangyang kondo, ngunit mas matigas at mas manginginig ang pakiramdam ni Maria habang nakatitig sa kanyang asawa. Sa ibabaw ng hapagkainan, ang usok mula sa mainit na steak na kinalimutan na ng oras ay dahan-dahang naglalaho, kasing bilis ng paglaho ng kislap sa kanyang mga mata. Daniel, it's our 10th anniversary. I booked this dinner for us. Mahinahon ang boses ni Maria, bagamat may pait na humahalo sa bawat salita. Sa loob ng kanyang bulsa, mariin niyang hawak ang isang pirasong papel, isang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Iyon ang bunga ng puyat, pagod, at bawat patak ng pawis niya bilang interior designer sa loob ng 5 taon. Balak sana niyang sorpresahin si Daniel, sabihing sa wakas, makakabili na sila ng sariling bahay na hindi na kailangang makisama sa biyenan. Ngunit bago pa man niya mailabas ang tseke, marahas na pumasok sa eksena ang kanyang biyenan na si Aling Belen. Walang katok, walang pasintabi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Maria ay agad na nilamon ng amoy ng luma at maasim na linyamento na laging dala ng matanda. Maria, mabuti at nandito ka na. Bungad ni Aling Belen habang talantalan ang isang makapal na envelope ng mga bayarin. Hindi man lang nito tiningnan ang dekorasyon sa lamesa o ang pagod sa mukha ng minugang. Kailangan ng pera ng kapatid ni Daniel. Natalo sa negosyo, Maria. Baon sa utang sa mga Bombay, ikaw lang ang inaasahan namin. Family blessing ka raw, di ba? Huwag mong hayaang malasin ang pamilya natin dahil lang sa pagiging maramot mo. Tumingin si Maria kay Daniel, naghahanap ng kakampi, ngunit ang kanyang asawa ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Mas pinagtuunan nito ng pansin ang paghiwa sa karne na parang walang naririnig. Honey, Mom is right, sabi ni Daniel sa wikang Taglish, na tila ba isang normal na request lang ang hinihingi. 2 million is just a number. Makakakuha ka pa naman ng ibang projects, right? You're a manager now. Pero ang reputation ng Family Santos, hindi na bibili yan. Isipin mo na lang na utang na loob natin ito kay Mama dahil siya ang nag-alaga sa atin nung nagsisimula pa lang tayo. Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang 2 milyong piso na hawak niya sa bulsa ay biglang naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Iyon ang perang kinuha niya mula sa kanyang sariling dugo at laman. Ang perang dapat sana ay kalayaan nila. Ngunit sa harap ng hapagkainang ito, ang kanyang sakripisyo ay parang isang pirasong basahan na itinapon sa gilid para lang punasan ang dumi ng iba. Inilaan ko ang perang yan para sa atin, Daniel, para sa future natin, bulong ni Maria. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kahihiyan na lumalason sa kanyang pagkatao. Ang hiya na laging ibinabato sa kanya, ang obligasyong unahin ang iba bago ang sarili. Humalakhak ng mahina si Aling Belen, isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Future? Maria, ang future ni Daniel ay future mo rin. Ano ba ang silbi ng pera mo kung ang pamilya ng asawa mo ay lugmok? Huwag kang maging selfish. Isipin mo ang lahat ng ginawa namin para tanggapin ka sa pamilyang ito. Dahan-dahang binitawan ni Maria ang tseke sa ilalim ng lamesa. Nararamdaman niya ang malagkit na pawis sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang amoy ng masarap na pagkain ay naging amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Tumingin siya sa bintana kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap, tila nanunuya sa kanyang katangahan. Siya nga pala, Daniel. Pag-iiba ng usapan ni Aling Belen habang tila ba kampante ng makukuha ang gusto. Nakita ko yung bagong relo mo. Napakaganda. Sabi mo bigay yon ng boss mo sa opisina bilang reward? Napatigil si Daniel sa pagnguya. Isang mabilis na kaba ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang reaksyong hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Maria. Ang relong iyon ay Rolex, isang bagay na alam ni Maria na hindi kayang ibigay ng kumpanya ni Daniel bilang bonus. Ah yes, ma.
Sobrang busy kasi sa work kaya na-appreciate nila, sagot ni Daniel. Pero ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba. Ramdam ni Maria ang isang malamig na panginginig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang gulugod. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa lansa ng pagtataksil na nagsisimulang bumalot sa silid. Ang kanyang asawa, na humihingi ng 2 milyong piso para sa utang ng pamilya, ay may suot na relong nagkakahalaga ng halos kalahating milyon. Dahan-dahang tumayo si Maria. Walang ingay ang kanyang pagkilos. Ang mga pinggan ay hindi kumalansing. Ang upuan ay hindi lumikha ng tunog. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. I need to wash my hands, sabi ni Maria sa Taglish. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Patay at walang emosyon. Pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto. Doon sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang lipstick na maingat niyang inapply para sa kanilang anniversary ay tila isang sugat sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nasa bulsa rin ng kanyang blazer. Isang notification ang kuminang sa screen. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang larawan. Sa larawan, nakikita si Daniel na nakangiti. Yakap-yakap ang isang mas batang babae sa loob ng isang jewelry store. Ang petsa sa resibo na hawak ng babae ay kahapon lang. At ang binili nila? Isang kwintas na kaparehong-kapareho ng disenyo ng singsing na ibinigay ni Daniel sa kanya noong nag-propose ito. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Maria. Ang sakit ay napakalalim na anupat hindi na ito kayang ilabas ng yak. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding pagkasuklam, hindi lang kay Daniel, kundi sa sarili niya dahil sa 10 taon ng pagtitiwala sa isang anino. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng sink hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang pagmamahal na akala niya ay pundasyon ng kanyang buhay ay naging isang malaking biro, isang sarkastikong tawa ng tadhana sa harap ng kanyang katapatan. Lumabas siya ng banyo nang may bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang Maria na laging yumuyuko. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa hapagkainan, ang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan na siya lang ang nakakaalam. Here is the money, Daniel. Here is the blessing for your family, sabi ni Maria habang inilalapag ang tseke sa mesa. Ang kanyang boses ay kasing talim ng kutsilyong hawak ni Daniel. Ngunit bago pa man mahawakan ni Aling Belen ang tseke, muling nagsalita si Maria. But remember this, everything that is given without a heart is not a gift. It is a debt. At balang araw, Daniel, sisingilin kita. Kasama ang interes. Nagkatinginan ng mag-ina. Nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ni Maria. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ang phone ni Daniel na nasa ibabaw ng lamesa ay umilaw. Isang message ang lumabas sa lock screen, sapat na para mabasa ni Maria mula sa kanyang kinatatayuan. Love, thank you for the Rolex. I can't wait to see you again tonight. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawala. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sa ilalim ng malupit na sikat ng araw kinabukasan, tila mas lalong naging malinaw ang bawat lamat sa loob ng bahay ng mga Santos. Ang alikabok na sumasayaw sa liwanag ay nagpapaalala kay Maria na gaano man niya kiskisin ang bawat sulok ng tahanang ito, hinding-hindi niya mabubura ang lansa ng kasinungalingang nanunuot na sa mga dingding. Maagang umalis si Daniel. Ni hindi ito nag-almusal, bit-bit ang tseke na parang isang turopeo ng kanyang pagkapanalo. Bago lumabas, hinalikan niya si Maria sa noo. Isang dampi na dati ay nagbibigay ng init sa puso ng babae. Ngunit ngayon, ay tila uod na gumagapang sa kanyang balat. Nanigas ang kanyang katawan, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pagkadiri. Ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na kasing henyo ng isang estatwang bato. I'll handle the bank deposit, honey. Don't worry, everything will be fine now, sabi ni Daniel sa kanyang karaniwang malambing na tono. Hindi sumagot si Maria.
Pinanood niya ang sasakyan ni Daniel na lumayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa abala ng kalsada. Doon, sa gitna ng katahimikan ng sala, dahan-dahan siyang naupo sa sahig na gawa sa nara. Malamig ang kahoy, kasing lamig ng katotohanang unti-unting lumulunod sa kanya. Pumunta si Maria sa laundry area. Ito ang kanyang ritual tuwing Sabado, ang paglalaba ng mga mamahaling barong at suit ni Daniel na hindi niya ipinagkakatiwala sa washing machine. Kinuha niya ang suot nitong Amerikana kagabi. Ang amoy ng detergent na ginagamit niya ay hinaluan ng isang pamilyar na halimuyak. Hindi ito ang kanyang pabango. Ito ay amoy ng mga bulaklak ng sampaguita na nilunod sa matamis na vanilla. Isang amoy na masyadong mapangahas, masyadong bata. Inilapit ni Maria ang tela sa kanyang ilong. Ang bawat hibla ng suit ay tila nagkukwento ng bawat haplos at bawat yakap na hindi para sa kanya. Habang kinakapa ang bulsa, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay. Isang hikaw, isang maliit na diamond stud na hugis bituin. Hindi ito kasing mahal ng Rolex ni Daniel, ngunit sapat na ito para magsilbing pako sa krus na pinapasan ni Maria. Pinagmasdan niya ang hiyas. Kumikislap ito sa ilalim ng bumbilya ng labanderya. Tila tumatawa sa kanyang pagiging martir. Maria! Maria! Ang boses ni Aling Belen ay pumailan lang mula sa kusina. Basag at puno ng pag-uutos. Lumabas si Maria. Ang hikaw ay mahigpit na nakatago sa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Nadatnan niya ang biyenan na abala sa pag-aayos ng mga grocery na tila ba siya ang reyna ng pamamahay. Mabuti at naibigay mo na kay Daniel ang pera, sabi ng matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mo nang isipin ang anniversary niyo. Ang mahalaga, nakatulong ka sa pamilya. Yan ang tunay na halaga ng isang asawa. Ang maging sandigan sa oras ng gipit. Isipin mo na lang, investment ito sa langit. Ngumiti ng tipid si Maria, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Investment po ba, ma? O pambayad sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa? Napatigil si Aling Belen. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing nagtatanim ka ng sama ng loob. Dahil lang sa perang yon, utang na loob mo sa amin ang posisyon mo ngayon, Maria. Kung hindi dahil sa apelidong Santos, sino ba ang titingin sa isang taga-probinsyang katulad mo? Ang bawat salita ng matanda ay tila latigo na humahampas sa dangal ni Maria. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay naging isang madilim na bilangguan. 10 taon siyang nagtrabaho, 10 taon siyang nagpadala ng pera sa bawat luho ng pamilyang ito. At sa huli, ang tanging halaga niya ay ang pagiging taga-probinsya na biniyayaan ng isang apelyido. You're right, ma. Mahinahon niyang sagot sa Taglish habang dahan-dahang lumalapit sa biyenan. Everything has a price. Ang utang, binabayaran. Ang tiwala, iniingatan. Pero ang pagtitiis, may hangganan. Binaliwala ni Aling Belen ang tono ni Maria. Mabuti at alam mo, bukas nga pala, darating ang mga pinsan ni Daniel mula sa Batangas. Maghanda ka ng malaking tanghalian. Gusto ko yung specialty mong kare-kare. Siguraduhin mong masarap dahil ayaw kong mapahiya sa mga kamag-anak natin. Tumalikod na ang matanda. Tila ba isang katulong lamang si Maria na binibigyan ng listahan ng gawain. Bumalik si Maria sa laundry area. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng isang lumang kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isa ng tanyag na private investigator. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matatag, at puno ng lason. I need everything, bulong ni Maria sa kabilang linya. Ang mga bank accounts ni Daniel, ang mga properties na hindi ko alam, at ang babaeng may-ari ng hikaw na hugis bituin. I want proof of every centavo he spent on her using my money.
habang nagsasalita. Ibinuhos niya ang mainit na tubig sa plangganang may suit ni Daniel. Pinanood niyang lumubog ang tela. Tila ba ito ang bangkay ng kanyang nakaraang sarili? Isang notification ang tumunog sa kanyang phone. Hindi ito galing sa investigador. Ito ay isang email mula sa kanyang opisina. Isang internal audit warning. Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Binasa niya ang nilalaman. Miss Santos, we have noticed some discrepancies in the interior design budget for the Del Rio project. The funds were transferred to a personal account under the name of Daniel Santos. Please explain this immediately. Hindi lang pala ang 2 milyong piso ang kinuha ni Daniel. Ginamit din nito ang kanyang pirma at posisyon para magnakaw sa kumpanya. Naramdaman ni Maria ang pag-ikot ng paligid. Hindi lang siya gustong gawing mahirap ni Daniel. Gusto rin siyang ipakulong nito para pagtakpan ng sariling dumi. Ang gigil na dati ay nasa dibdib lang niya ay biglang naging isang apoy na handang tumupok sa lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Maria ang labi ng sink. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Bawat singhap ay puno ng pait. Sa labas, narinig niya ang tawanan ni na Aling Belen at ng isa pang anak nito sa telepono. Pinaplano kung paano gagastusin ang perang pinaghirapan niya. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong niya sa sarili sa wikang Tagalog. Isang sacrificial lamb para sa inyong karangyaan? Kinuha niya ang hikaw na hugis bituin at itinapon ito sa inidoro. Sa isang pindot ng flash, nawala ang hiya sa madilim na tubigan. Hindi ako magpapakulong, Daniel. Panata niya sa hangin. Kung babagsak man ako, sisiguraduhin kong kayong lahat ang magsisilbing sapin sa aking pagbagsak. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay. Hindi si Daniel ang pumasok. Isang babaeng nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa harap, may hawak na dokumento. Magandang hapon po. Kami po ay naghahanap kay Mrs. Maria Cruzada Santos tungkol sa kasong estafa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maria habang nakatitig sa asul na uniporme ng pulis. Ang puting sobrang hawak nito ay tila isang hatol na bitay, isang pirasong papel na magtatapos sa kanyang dangal bilang isang respetadong interior designer. Sa labas ng gate, naramdaman ni Maria ang mga matang nakamasid, ang mga kapitbahay na kunwari ay nagdidilig ng halaman o nagwawalis. Pero ang totoo ay naghihintay ng balitang pagpipistahan sa group chat. Ang hiya ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, nagpapainit sa kanyang mukha at nagpapakirot sa kanyang dibdib. Estafa? Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Officer? Baka may pagkakamali. I am the manager of the project. Bakit ako ang irereklamo? Ma'am, ayon sa report ng kumpanya niyo, ang inyong pirma ang nasa lahat ng unauthorized fund transfers. Paliwanag ng pulis sa isang malamig at propesyonal na tono. Kailangan niyo pong sumama sa presinto para sa formal na investigasyon. Bago pa makasagot si Maria, mabilis na lumabas si Aling Belen mula sa loob ng bahay. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang menugang, isang malakas na palahaw ang pinakawalan nito. Diyos ko, Maria, anong ginawa mo? Sigaw ni Aling Belen, sapat na para marinig ng buong barangay. Magnanakaw ka? Kaya mo ba binigay ang 2 milyon kagabi dahil galing yun sa nakaw? Dinunggisan mo ang apelyido ng anak ko. Daniel is a good man, Maria. Bakit mo siya idinamay sa kabulastugan mo? Napako si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang babaeng ito, na kagabi lang ay halos sambahin ng family blessing na dala niya, ay ngayon ang unang humihila sa kanya pababa sa putikan. Ma, wala akong ninanakaw, mahinahong sabi ni Maria, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Alam niyo kung saan galing ang perang binigay ko sa inyo. Pinaghirapan ko yun. Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Pagtataray ng matanda, habang pilit na pinapatak ang luha na wala namang pait. Pulis, dalhin niyo na yan.
Ayaw naming magkaroon ng kriminal sa loob ng bahay na ito. Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kumpare ni Daniel? Naramdaman ni Maria ang malamig na bakal ng posas na pumalibot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak nito ay hindi isang ingay, kundi isang nararamdamang kirot na gumuhit sa kanyang balat. Sa bawat hakbang niya palabas ng kanilang gate, ang init ng sikat ng araw ay tila isang spotlight na naglalantad sa kanyang pagkagapi. Isinakay siya sa loob ng mobile. Ang amoy ng lumang leather at pawis sa loob ng sasakyan ay sumasakal sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan, nakita niya si Daniel sa kanto, lulan ng kanyang bagong sasakyan. Huminto ang sasakyan nito. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Walang gulat sa mukha ni Daniel, walang sakit. Ang tanging nakita ni Maria ay ang isang mabilis na ngisi, isang tagumpay na hindi maitago. Bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin at pinaharurot ang sasakyan palayo. Doon, sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis, napagtanto ni Maria ang lahat. Ang 2 milyong piso ay hindi lang pambayad utang. Iyon ay hush money para manahimik siya habang dahan-dahan siyang inililibing ni Daniel sa ilalim ng mga pekeng dokumento. Ginamit ng kanyang asawa ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tiwala, at pati ang kanyang sariling pirma para gawin siyang biktima ng sarili niyang tagumpay. Ganito pala ang pakiramdam ng mamatay nang dilat ang mga mata. Bulong ni Maria sa kanyang sarili. Pagdating sa presinto, dinala siya sa isang maliit at madilim na kwarto. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilyang nagkakanda putok-putok sa kisame. Pagkalipas ng ilang oras na, tila ba habang buhay, bumukas ang pinto. Inakala ni Maria na ang kanyang abogado ang darating o marahil ay si Daniel na may dalang patawad. Ngunit isang babaeng naka-business suit ang pumasok. Maganda, bata, at may dalang aura ng kapangyarihan. Sa kanyang leeg, kumikinang ang isang kwintas na may pendant na kaparehong-kapareho ng disenyo ng singsing ni Maria. At sa kanyang tenga, isang hikaw na hugis bituin. Miss Cruzada Santos, simula ng babae. Ang boses ay kasing tamis ng asukal pero kasing talim ng labaha. I am Attorney Sofia Valdez. I am the legal counsel of the company you supposedly defrauded. But more importantly, I am the woman Daniel actually loves. Naramdaman ni Maria ang isang matinding pagsusuka na dahan-dahang umaakyat sa kanyang lalamunan. Hindi lang pala basta kabit ang babaeng ito. Ito ang mismong abogadong magpapakulong sa kanya. Ang planong ito ay hindi lang gawa ng isang gabi. Ito ay isang detalyadong blueprint ng pagwasak sa kanya. Daniel told me so much about you. Pagpapatuloy ni Sofia habang nilalaro ang kanyang diamond earring. Sabi niya, masyado ka raw kasing perfect. Masyadong masipag, masyadong mapagbigay. To the point na nakakasakal na. He needed someone who breathes air, not someone who breathes work. And he needed someone to take the fall for his embezzlement. Dugtong ni Maria, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matatag. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng linaw na ngayon lang niya naramdaman. Tumawa ng mahina si Sofia. Logic won't save you here, Maria. Your signature is on every document. In the eyes of the law, you are the thief. And Daniel, he is the grieving husband who was betrayed by his ambitious wife. Inilapit ni Sofia ang kanyang mukha kay Maria. Sapat na para maamoy ni Maria ang halimuyak ng sampagita at vanilla. Give up, Maria. Pirmahan mo na ang confession na ito at titiyakin kong hindi ka mabubulok sa kulungan ng matagal. Just sign it and let Daniel go. Let the Santos family be happy. Tinitigan ni Maria ang dokumento sa harap niya. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Isang ngiting hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng kwartong yon. You know, Attorney Valdez, simula ni Maria sa Taglish, ang boses ay puno ng kapangyarihang hindi nanggagaling sa posas.
The problem with being a designer is that I always notice the smallest details, like the fact that Daniel is a compulsive liar. If he can do this to a wife of 10 years, what makes you think you're exempt from his next design of betrayal? Bago pa makasagot si Sofia, may kumatok sa pinto. Isang pulis ang pumasok na may dalang isa pang folder. Attorney, may panibagong ebidensya pong dumating. Isang anonymous source ang nagpadala ng mga audio recordings ng usapan niyo ni Mr. Santos sa loob ng isang hotel room. Namilog ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang kampanteng muka ay biglang napalitan ng putlang tila papel. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Sofia. Ang boses ay nanginginig na. Dahan-dahang sumandal si Maria sa kanyang upuan. Kahit na nakaposas pa rin. Ang investigador na tinawagan niya kanina ay mabilis palang magtrabaho. Sa bawat gigil na naramdaman niya, may katumbas na hakbang para sa kanyang kaligtasan. The recordings contain the plan to frame Mrs. Santos, sabi ng pulis habang nakatingin kay Sofia. At kasama na rin po rito ang usapan tungkol sa Rolex na binili gamit ang corporate funds. Tumingin si Maria kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng bumbilya. I didn't just wash Daniel's clothes today, Sofia. I also cleaned up my digital traces. You see, I am a manager. I never start a project without a backup plan. Ngunit ang cliffhanger ay hindi doon nagtatapos. Sa huling bahagi ng recording na narinig sa buong presinto, isang boses ng lalaki ang malinaw na nagsalita. Isang boses na hindi kay Daniel. Huwag kang mag-alala, Sofia. Kapag nakulong na si Maria, sa akin na mapupunta ang buong kumpanya. At ang kapatid ko? Si Daniel. Siya ang susunod nating itatatumba. Nanigas si Maria. Ang boses na yon, iyon ang boses ng kanyang bayaw, ang kapatid ni Daniel na biniyayaan niya ng pera kagabi. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ng presinto ay tila isang buhay na nilalang, mabigat, malamig, at dahan-dahang sumasakal sa sinumang hindi handa sa katotohanan. Ang bumbilya sa kisame ay dahan-dahang nagpapakita ng mga kurap ng liwanag. Bawat pagkurap ay tila isang tibok ng pusong malapit ng sumabog. Nakatitig si Maria kay Sofia. Ang Attorney Valdez na kanina lang ay mukhang reyna ng hustisya ay ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makapaniwala sa narinig. Ang boses sa recording ay hindi nagkakamali. Iyon ang boses ni Marco, ang nakababatang kapatid ni Daniel na biniyayaan ni Maria ng 2 milyong piso kagabi para pambayad ng utang. Marco? Bulong ni Sofia, ang kanyang mapulang lipstick ay tila naging isang madilim na mantsa sa kanyang namumutlang mukha. Hindi iyan totoo. Mahal ako ni Marco. Kami ang magkasama sa planong ito, hindi sila ni Daniel. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ni Maria. Nakakatawa. Di ba, Sofia? Akala mo ikaw ang arkitekto ng pagkawasak ko, pero ikaw pala ang pundasyong gagamitin para ilibing kaming dalawa ni Daniel. Naramdaman ni Maria ang isang uri ng kagaanan sa gitna ng kanyang pagkapusasa. Ang awa na nararamdaman niya para sa sarili ay unti-unting napapalitan ng isang malupit na kasiyahan, hindi dahil sa gusto niyang may masaktan, kundi dahil sa wakas nakikita niya ang bawat maskara na nalalaglag sa harap niya. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang acting na pang-Oscar ang galing. Maria, honey, anong nangyari? Sabi ni Mama, dinampot ka raw ng mga pulis. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema pala sa kumpanya niyo? I could have helped you. Lumapit si Daniel kay Maria. Pilit na hinahawakan ng kanyang mga kamay na may posas, ngunit umiwas si Maria. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ni Daniel ay tila lason sa kanyang pang-amoy. Tulungan, Daniel? O tapusin? Malamig na tanong ni Maria. What are you saying, honey? I'm here for you, sabi ni Daniel sa Taglish habang pilit nang ngumingiti.
Ngunit nang mapansin niya si Sofia sa sulok, biglang nagbago ang anyo ng kanyang mga mata. Attorney Valdez, why are you here? Are you the one handling the case against my wife? Bago pa makasagot si Sofia, ang pulis na kanina pa nakikinig ay pinitik ang play button ng recorder sa ibabaw ng mesa. At ang kapatid ko, si Daniel, siya ang susunod nating itatumba. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Maria sa confession, i-expose natin ang Rolex at ang mga bank accounts ni Daniel. Isang bagsak, 2 ibon. Sofia, tayo ang magsasama sa dulo. Ang mukha ni Daniel ay naging kasing kulay ng abo. Ang kanyang mga labi ay nanginig. At ang Rolex, ang bottom of Rolex, na suot niya sa kanyang kaliwang kamay, ay biglang tila naging kasing bigat ng isang kadena. Marco, ang kapatid ko? Nauutal na tanong ni Daniel. Ang perang binigay ni Maria, ginamit niya para ipagkanulo ako. It's more than that, Daniel. Sabat ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang hindi nanggagaling sa posas kundi sa katotohanan. Ang perang binigay ko kagabi ay hindi para pambayad sa utang ni Marco. Ginamit niya yon para bayaran ang mga tao sa IT department ng kumpanya ko para i-frame ako at isama ka sa listahan ng mga suspect kapag napatunayan ng ikaw ang beneficiary ng lahat ng nakaw na pera. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Belen sa presinto, humahangos at sumisigaw. Daniel! Daniel ang anak ko! Nasaan ang kapatid mo? Nasaan si Marco? Sabi niya, kailangan daw nating umalis ng bansa dahil mapapahamak tayo rito kay Maria. Tumingin si Maria sa kanyang biyenan. Ang matandang babae na kanina lang ay tinawag siyang kriminal, ay ngayon ay mukhang isang taong nawalan ng direksyon. Ang utang na loob na laging hinihingi nito ay binalik sa kanya ng sarili niyang paboritong anak sa paraang hindi niya inaasahan. Ma, si Marco? Pinagtaksilan tayo ni Marco, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay basag na. Hindi totoo yan. Mahal ako ng anak ko. Ikaw lang naman ang may problema, Daniel, dahil sa babaeng yan. Turo ni Aling Belen kay Maria. Ngumiti si Maria, isang nangiting puno ng pait. Ma, hanggang ngayon ba? Ako pa rin ang may kasalanan. Ang anak niyo ang nagnakaw sa kumpanya ko. Ang isa niyo namang anak ang nagnakaw sa inyong dalawa. At ang abogadang ito, siya ang nagturo sa kanila kung paano ako uubusin. Biglang tumunog ang telepono ni Sofia. Isang text message siyang lumabas. Kahit mula sa malayo, nakita ni Maria ang pagbagsak ng balikat ng abogada. Thanks for the money and the help, Sofia. But I don't need a mistress who's about to be disbarred. Goodbye. I'm leaving with the 2 milyong piso. Enjoy the jail time with the Santos family. Marco. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Sofia. Isang tawang puno ng kabaliwan. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay nadumihan ng alikabok ng presinto. Tumingin si Maria sa pulis. Officer, I have more evidence. Hindi lang audio recordings. I have the digital logs of who really accessed those accounts. And it wasn't my IP address. It was Daniel's. From the laptop I bought him for our anniversary last year. Dahan-dahang lumapit si Maria kay Daniel, kahit na nakaposas pa rin. Inilapit niya ang kanyang mukha sa asawa. Sapat na para maramdaman nito ang lamig ng kanyang aura. Ganito na lang ba ang halaga ko, Daniel? Isang stepping stone para sa inyong lahat? Bulong ni Maria sa Tagalog. Sabi mo, 2 million is just a number. Ngayon, ang number na dapat mong alalahanin ay ang bilang ng taon na ilalagi mo sa loob ng selda. Maria, please, honey, let's talk. Mag-asawa tayo. Pagmamakaawa ni Daniel, pilit na lumuluhod sa harap niya. Asawa? Ang boses ni Maria ay kasing talim ng isang pangahit. Ang asawa, hindi naglalagay ng posas sa kamay ng kanyang mahal. Ang asawa, hindi pinapalitan ang tiwala ng isang Rolex. From this moment on, you are not my husband. You are just another project that I have successfully demolished.
Tumingin si Maria sa pulis at itinaas ang kanyang mga kamay. "Officer, please unlock these. I believe my lawyer is already outside with the bail and the counter charges." Nang matanggal ang posas, naramdaman ni Maria ang muling pagdaloy ng dugo sa kanyang mga pulso. Ngunit masigit pa rito, naramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang sariling lakas. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya nilingon si Daniel na umiiyak sa sahig, o si Aling Belen na naghihisterya, o si Sofia na tulala. Sa labas ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. "It's done. Proceed with the legal separation papers and tell the audit team. I'm coming back to the office tomorrow to clean up the mess once and for all." Ngunit bago siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang huminto sa kanyang harap. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa oras na ito. "Miss Cruzada," sabi ng lalaki. "Hindi pa tapos ang gabi. May nakalimutan si Marco na isang folder sa hotel room. At sa tingin ko, mas gugustuhin mong ikaw ang unang makakita nito bago ang mga pulis." Naramdaman ni Maria ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ano pa ang pwedeng itago ng isang pamilyang nabulok na sa kasinungalingan? Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa labas ng presinto, ang anino ni Maria ay tila isang mahabang guhit ng itim na tinta sa semento. Marupok, ngunit hindi nabubura. Ang lalaking bumaba mula sa itim na van ay si Mr. Javier, ang matandang accountant ng kumpanya na matagal nang pinatalsik ni Daniel dahil sa katandaan. Ngunit sa totoo ay dahil sa labis nitong katapatan. Iniabot ni Javier ang isang brown envelope. Ang texture ng papel ay magaspang at malamig. May amoy ng lumang cabinet at alikabok. Isang amoy na nagpapaalala kay Maria ng mga lihim na pilit ibinaon sa limot. "Miss Cruzada, hindi lang ang pera mo ang kinuha nila." Simula ni Javier, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagtitimpi. 10 taon kang nagbulag-bulagan, Maria. Akala mo ba ay nagkataon lang ang pagtatagpo niyo ni Daniel sa probinsya noon? Dahan-dahang binuksan ni Maria ang folder. Sa loob, ang mga dokumento ay hindi tungkol sa kumpanya. Ang mga ito ay mga papeles mula sa kanyang yumaong ama. Mga titulo ng lupa at insurance policies na akala ni Maria ay nawala o naubos pambayad sa utang noong pumanaw ang kanyang magulang. Naramdaman ni Maria ang isang malamig na hangin na tila humahalo sa kanyang batok. Isang panginginig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang petsa sa mga dokumento. Lahat ng ito ay inilipat sa pangalan ni Aling Belen at Daniel 1 buwan lamang bago ang kanilang kasal. 10 taon na ang nakalilipas. Binili nila ang pag-ibig mo gamit ang sarili mong kayamanan, Maria. Dugtong ni Javier. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa iyo ni Aling Belen, iyon ang pinakamalaking kasinungalingan. Sila ang may utang sa iyo. Sila ang nagnakaw sa kinabukasan mo bago pa man ito magsimula. Ang hiya na binalot sa puso ni Maria sa loob ng isang dekada ay biglang nagliyab at naging isang mapait na puot. Ang bawat haplos ni Daniel, bawat sakripisyo na ginawa niya para sa pamilyang Santos ay tila isang malaking insulto. Hindi siya kinuha dahil mahal siya. Kinuha siya dahil siya ay isang proyekto na kailangang gatasan. Muling pumasok si Maria sa loob ng presinto. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 hatol. Nadatnan niya si Daniel na nakaupo sa bench, nakayuko, habang si Aling Belen ay pilit na nakikipagtalo sa isang pulis tungkol sa karangalan ng kanilang pamilya. "Daniel," tawag ni Maria. Ang kanyang boses ay hindi nagalit. Ito ay mas malala pa. Ito ay wala ng pakiramdam. Lumingon si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Maria, honey, nahanap mo ba ang paraan? Alam ko namang hindi mo ako matitis." Hindi na natapos ni Daniel ang kanyang sasabihin
dahil inilapag ni Maria ang mga lumang dokumento sa tapat ng kanyang mukha. Pinanood ni Maria ang bawat segundo ng pagbabago sa hitsura ni Daniel mula sa pag-asa patungo sa pagkabigla at sa huli, ang isang nakakasuklam na takot. 10 years, Daniel. Bulong ni Maria sa Tagalog, bawat salita ay parang isang patak ng asido. 10 years akong naniwala na iniligtas niyo ako mula sa kahirapan. 10 years akong nagpakasakit para bayaran ng utang na loob na akala ko ay sa inyo ko nakuha. Pero ang totoo, ako pala ang bumuhay sa inyo mula pa noong unang araw. Napatingin din si Aling Belen sa mga papel. Ang matandang babae ay biglang naging tila isang tuyot na dahon na wala ng lakas na sumigaw. Maria, anak, intindihin mo kami. Nauutal na sabi ni Aling Belen. Ang kanyang gigil na pag-uutos ay napalitan ng isang mapait na pagsusumamo. Kailangan lang namin ng panimula noon para naman sa inyo ni Daniel ang ginawa namin. Para sa amin, isang mapait na tawa ang kumawala kay Maria. Ninanakawan niyo ang patay, ma. Ninanakawan niyo ang isang ulilang babae na walang ibang hiling kundi isang pamilyang tatanggap sa kanya. You didn't give me a home. You gave me a prison cell and called it a marriage. Tumayo si Maria. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng semento ng presinto. Tumingin siya sa pulis na nakatayo sa tabi. Officer, I'm adding another charge. Fraud, falsification of public documents, and grand theft. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya ko ngayon. Ito ay tungkol sa lahat ng ninakaw nila sa akin mula nung pumanaw ang tatay ko. Maria, please, wag mong gawin ito. Nanay mo pa rin ako. Palahaw ni Aling Belen, pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Maria. Dahan-dahang tinanggal ni Maria ang kamay ng matanda. Wala akong nanay na magnanakaw. At wala akong asawa na isang malaking kasinungalingan. Habang papalabas si Maria, narinig niya ang muling paglock ng pinto ng selda para kay Daniel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Daniel ang maiiwan. Maging si Sofia, na naging biktima rin ng sarili niyang ambisyon, ay nakatitig sa kawalan. Habang si Aling Belen ay napaupo sa sahig ng presinto, yakap-yakap ang sariling tuhod. Sumakay si Maria sa sasakyan ni Mr. Javier. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay hindi na nakakabiingi. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay daan para makahinga. Saan tayo, Miss Cruzada? Tanong ni Javier. Tumingin si Maria sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Maria na laging humihingi ng paumanhin. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagong simula. Isang liwanag na nanggagaling sa pagkawasak ng lahat ng kanyang maling paniniwala. Sa bahay ng tatay ko, sagot ni Maria sa Taglish. Sa lupang kinuha nila, pero kailanman ay hindi naging kanila. It's time to take back the life I was supposed to have. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Maria ang isang itim na motorsiklo na sumusunod sa kanila. Ang rider ay naka-full helmet. Ngunit sa braso nito, may isang pamilyar na tattoo ng isang bituin. Katulad ng disenyo ng hikaw na itinapon niya sa inidoro. Hindi pa pala tapos ang gabi ni Maria. At ang tunay na kalaban ay tila mas malapit kaysa sa inaakala niya. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na hagupit na bumabalot sa kalsada. Ang amoy ng basang aspalto at alikabok, ang tinatawag nilang petrichor, ay pumasok sa loob ng sasakyan. Dala ang isang uri ng kalungkutan na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa pagkaguho ng mundo ni Maria. Sa bawat pagkurap ng headlights ng sasakyan ni Mr. Javier, nakikita ni Maria sa side mirror ang itim na motorsiklo. Hindi ito lumalayo. Hindi rin ito lumalapit. Tila ba isa itong anino na naghihintay ng tamang sandali para sumakmal. Mr. Javier, huwag kayong hihinto! Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng isang babala. Dumiretso lang kayo sa maliwanag na parte ng kalsada. Ngunit ang tadhana ay tila may sariling plano. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman nila
nang biglang pumutok ang gulong ng sasakyan. Ang tunog ng pagkaskas ng bakal sa semento ay hindi isang ingay lamang. Ito ay pakiramdam ng isang dambuhalang kamay na pumipigil sa kanilang pagtakas. Napilitang huminto ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na bakanteng lote. Ang paligid ay nababalutan ng matatayog na talahib na sumasayaw sa ilalim ng hangin at ulan. Ang motorsiklo ay huminto rin, ilang metro ang layo mula sa kanila. "Miss Cruzada, dito lang kayo. Ako ang bababa," sabi ni Javier. Ang boses ay puno ng takot, ngunit may katapatan. "Hindi," pigil ni Maria. "Ako ang pakay niya. Ako ang tatapos nito." Bumaba si Maria mula sa sasakyan. Ang lamig ng ulan ay agad na bumaon sa kanyang balat, tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang damit na pambahay ay basang-basa na. Dumidikit sa kanyang katawan na parang isang pangalawang balat ng pagdurusa. Dahan-dahang tinanggal ng rider ang kanyang helmet. Sa ilalim ng madilim na langit, lumitaw ang mukha ni Marco. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na Marco na narinig niya sa recording. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay pumuputok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "Maria!" Ang boses ni Marco ay garalgal, hinaluan ng tunog ng ulan. "Ibigay mo sa akin ang folder. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento ni tatay mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. "Bakit, Marco? Para saan? Para maibenta niyo rin ang huling natitirang piraso ng aking pagkatao? Hindi ba sapat ang 10 taon? Hindi mo naiintindihan?" Sigaw ni Marco sa Taglish, habang dahan-dahang lumalapit. "The people I owe money to. Hindi sila nagbibiro. They will kill me, Maria. At kapag kinuha nila ako, isasama nila si Daniel at si Mama. Isang pamilya tayo, di ba? You've always been the provider. Gawin mo na ito sa huling pagkakataon." Ang salitang provider ay tila isang sampal sa mukha ni Maria. Hanggang sa huli, ang tingin nila sa kanya ay isang kagamitan, isang ATM na may puso, isang makinang pwedeng pigain hanggang sa huling patak ng dugo. "Utang na loob, Maria," patuloy ni Marco. Pilit na ginagamit ang sandatang paulit-ulit na sumugat sa kanya. "Dahil sa amin, nagkaroon ka ng pamilya. Dahil sa amin, hindi ka nag-iisa. Huwag mo kaming pabayaan. Family?" Ulit ni Maria. Ang kanyang boses ay lumakas sa gitna ng unos. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtatayo ng mga pangarap sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko. "You didn't give me a home, Marco. You gave me a script and forced me to play the role of a martyr." Dahan-dahang itinaas ni Maria ang folder. Basang-basa na ito ng ulan, pero ang mga salita sa loob ay mananatiling tuyo sa kanyang alaala. "The money you stole. The 2 million. Nasaan na, Marco? Bakit kailangan mo pa ang mga lupang ito?" Napayuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. "Wala na. Kinuha na nila lahat kanina, bago ako makarating sa airport. They know about the lands, Maria." Sabi ni Daniel sa kanila. Mayaman ang asawa niya. Sabi ni Daniel, "Kahit anong mangyari, babayaran mo ang utang namin dahil mabuti kang tao." Naramdaman ni Maria ang isang matinding pagkahilo. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang kamatayan, ang siyang nagbenta sa kanya sa mga mamamatay tao para lang maisalba ang sariling balat. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay biglang naging isang matalim na puot na kasing lamig ng ulan. "Then let them come," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng semento. "Let them take everything you have left dahil wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, kahit isang patak ng luha." "Maria, please!" Sigaw ni Marco. Sabay bunot ng isang balisong mula sa kanyang bulsa. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. "Ibigay mo sa akin yan.
o tatapusin ko na ang lahat dito. Hindi gumalaw si Maria. Hindi siya natakot sa talim ng kutsilyo. Mas masakit pa rito ang mga salitang narinig niya sa loob ng 10 taon. Sige Marco, tapusin mo. Hamon ni Maria sa Tagalog habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng kutsilyo. Patayin mo ako katulad ng dahan-dahang pagpatay niyo sa akin sa loob ng 10 taon. Pero tandaan mo ito, kapag namatay ako, walang matitira para bayaran ang mga utang niyo. Wala nang magliligtas sa inyo. Nanginginig ang kamay ni Marco. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay nakikipaglaban sa huling piraso ng kanyang konsensya. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na liwanag mula sa isa pang sasakyan ang bumulaga sa kanila. Hindi ito pulis. Isang marangyang itim na SUV ang huminto at mula rito ay bumaba ang isang lalaking may katandaan na, ngunit bakas ang awtoridad sa bawat kilos. Siya ang CEO ng kumpanya ni Maria, ang taong dapat ay magrereklamo sa kanya ng estafa. Enough! Ang boses ng matanda ay pumailan lang sa gitna ng ulan. Mr. Santos, ibaba mo ang kutsilyo bago ko dagdagan ang mga kasong kakaharapin mo. Tumingin ang matanda kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at simpatya. Miss Cruzada, we found the real logs. We know everything. At alam din namin kung sino ang nag-utos kay Daniel na gawin ito sa iyo. Namilog ang mga mata ni Maria. May nag-utos sa kanya. Hindi ba ito plano ni Daniel? Umiling ang matanda. Daniel is a coward, Maria. He's just a puppet. Ang totoong utak sa likod ng pagnanakaw sa mga lupa ng tatay mo ay ang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan sa labas ng pamilya Santos. Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone pa ni Maria na nasa loob ng kanyang bulsa ay nag-vibrate. Isang tawag mula sa kanyang best friend at kasosyo sa negosyo, si Elena. Sinagot ni Maria ang tawag. Ang boses ni Elena sa kabilang linya ay hindi ang boses ng isang kaibigan. Ito ay isang boses na puno ng panunuya. Maria darling, kumusta ang gabi sa presinto? Don't worry, I'll take good care of Daniel and the company while you're away. After all, what are best friends for? Ang bawat salita ni Elena sa kabilang linya ay tila isang dambuhalang alon na tumangay sa huling kapirasong lupa na kinatatayuan ni Maria. Ang lamig ng ulan ay hindi na sapat para palamigin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. Ang cellphone na nakadikit sa kanyang tenga ay tila naging isang pirasong uling, mainit, nakakapaso, at nag-iiwan ng markang hindi na mabubura. Elena, bulong ni Maria, ang kanyang boses ay halos maglaho sa tindi ng ulan. Sa loob ng 20 taon, itinuring kitang kapatid. Noong walang-wala ako, ikaw ang kasama ko. Bakit, kapatid? Maria, huwag kang mapagkunwari. Ang tawa ni Elena ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa langit. You were always the star, Maria. Ang magaling na designer, ang huwarang asawa, ang babaeng laging tinitingala. At ako? Ako ang laging anino mo. Ako ang sumasalo sa mga realidad na masyadong madumi para sa malinis mong kamay. Do you really think Daniel loved you? No. He needed a provider, and I needed a puppet to break you. Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa balikat ni Elena. Dahil sa pagod, hindi niya alam na ang balikat na iyon ay ang mismong sandalan din ni Daniel kapag nagpaplano sila kung paano siya uubusin. Ang hiya na kanina pa bumabalot sa kanya ay naging isang malamig na determinasyon. Ang bawat sakripisyo niya ay naging isang malaking biro sa harap ng kataksilang ito. 10 taon niyo akong ginawang biktima ng sarili kong buhay, sabi ni Maria sa Taglish. Ang kanyang boses ay naging matatag, walang bakas ng luha. But you forgot one thing, Elena. I designed the foundations of every building we own. I know where the cracks are. Oh, please. Panunuya ni Elena. Wala ka ng kumpanya, Maria, at sa lalong madaling panahon,
Wala ka na ring pangalan. Daniel is with me now. We're leaving for Singapore tomorrow with the money from the lands. Goodbye, Maria. Enjoy the rain. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatayo si Maria sa gitna ng kalsada. Ang basang folder ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Marco na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang kamay na humahawak ng balisong. Narinig mo yun, Marco? Tanong ni Maria sa Tagalog. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng ilaw ng SUV. Ang kapatid mo at ang matalik kong kaibigan. Iiwan ka nila rito para mabulok. Ginamit ka lang nila para makuha ang mga papeles na ito, pero kailanman ay hindi ka nila isinama sa plano ng pagtakas. Nabitawan ni Marco ang kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang semento ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang hikbi ay hinaluan ng tunog ng ulan. Hindi, sabi ni Daniel. Sabi niya pamilya tayo. Lumapit si Maria sa kanyang bayaw. Hindi para saktan ito, kundi para ipakita ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Sa pamilyang binuo niyo, Maria lang ang totoo. At ang Mariang iyon, pinatay niyo na kagabi. Humarap si Maria sa CEO ng kumpanya na si Mr. De La Vega na kanina pa nakamasid. Sir, I know you have the power to stop their flight. Please, huwag niyo silang hayaang makaalis. Already done, Maria. Tugon ng matanda. The airport security is on standby, but I need you to do something first. Kailangan nating bawiin ang control sa system ng kumpanya bago nila matransfer ang huling pondo. Only your biometric override can stop the transaction. I'll do it, deklara ni Maria. Sumakay si Maria sa SUV. Iniwan ang basang-basang si Marco sa gitna ng kalsada. Habang binabaybay nila ang daan, patungo sa kanilang head office, ang bawat ilaw ng lungsod na nadadaanan nila ay tila mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Wala nang takot sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay ang layuning bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, ang kanyang pera, ang kanyang lupa, at ang kanyang dangal. Pagdating sa opisina, ang gusali ay madilim, tila isang libingan ng mga pangarap. Pumasok si Maria. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bawat hakbang. Tumungo siya sa server room, ngunit bago pa niya mailagay ang kanyang daliri sa biometric scanner, bumukas ang mga ilaw. Sa loob ng silid, nakaupo si Daniel sa kanyang swivel chair. Hawak ang isang baso ng whiskey. Sa tabi niya ay si Elena na may hawak na baril. I knew you'd come here, Maria, sabi ni Daniel sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng pait at alak. You're too predictable. You're too good to let the company go. Daniel, ibaba mo yan, mahinahong sabi ni Maria. It's over. Alam na ni Mr. De La Vega ang lahat. Hindi pa. Malamig na putol ni Elena habang marahang itinataas ang baril at itinutok sa dibdib ni Maria. Kailangan lang namin ang fingerprint mo para maaprubahan ang huling transfer papunta sa offshore account. Pagkatapos niyan, matatapos na rin ang lahat para sa'yo. Isang liham na lang ang kulang at doon magwawakas ang kwento ng isang martir na interior designer. Dumampi kay Maria ang malamig na hangin mula sa aircon ng server room, ngunit hindi nito napawi ang init ng kaba na gumuguhit sa kanyang katawan. Mabagal siyang napalingon sa kanyang asawa, ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya sa loob ng 10 taon. Daniel, gagawin mo ba talaga ito? Tanong ni Maria sa Tagalog. Papatayin mo ang taong bumuhay sa inyong lahat? Tumayo si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kahihiyan. You made me feel small, Maria. Sa bawat tagumpay mo, lalo akong nagmumukhang basura. I didn't want a manager. I wanted a wife. Pero dahil hindi mo kayang ibigay yun, kukunin ko na lang ang lahat ng meron ka. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang kamay, tila ba susunod sa gusto nila. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad,
may nakatago siyang isang maliit na device, ang voice recorder na ibinigay sa kanya ni Mr. Javier kanina. "Then do it, Danielle," hamon ni Maria. "Show everyone who you really are." Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng server room ay malakas na bumukas. Ngunit hindi ito ang mga pulis. Ito ay si Aling Belen na may hawak na isang galon ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, hindi kay Maria, kundi kay Daniel at Elena. "Walang aalis. Walang kukuha ng pera," sigaw ng matanda. "Kung hindi mapupunta sa pamilya Santos ang perang ito, walang makikinabang. Sinira niyo ang buhay ni Marco. Sinira niyo ang lahat." Sinimula ni Aling Belen na ibuhos ang gasolina sa paligid ng mga mamahaling server. Ang amoy ng petrolyo ay agad na bumalot sa silid, nakakasulasok at mapanganib. Isang kislap na lang ng apoy at lahat ng ebidensya, lahat ng pera at lahat sila ay magiging abo. Ang amoy ng gasolina ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Maria, nakakasulasok at nagpapahapdi sa kanyang mga mata. Sa loob ng server room, kung saan ang bawat kumukitit-kitit na ilaw ng mga makina ay simbolo ng kanyang 10 taong pagsisikap, ang kamatayan ay tila isang hindi inaasahang panauhin na nakatayo lang sa sulok, naghihintay ng isang kislap. "Ma, bitawan mo yan! Masusunog tayong lahat!" Ang sigaw ni Daniel ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang yelo sa loob nito ay tumatama sa gilid ng baso. Isang tunog na nagpapaalala sa bilis ng tibok ng puso ni Maria. "Wala akong pakialam," palahaw ni Aling Belen. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Kung hindi rin lang mapupunta sa atin ang kumpanyang ito, kung hindi rin lang tayo makakaalis, mas mabuting maging abo na lang tayong lahat. Sinira ni Maria ang pamilya natin. Sinira niya ang mga anak ko." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria. "Ako, ma? Ako ang sumira." Ang kanyang boses ay kalmado. Isang nakakangilong katahimikan sa gitna ng histerya ng matanda. "Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Ang kabataan ko, ang pawis ko, pati ang dangal ng mga magulang ko na ninakaw nyo. Pero sa dulo, ang pamilyang pinoprotektahan nyo ay isang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang, guguho, at ang ihip na yun ay hindi galing sa akin. Galing sa sarili niyang kasakiman." "Shut up, Maria," sigaw ni Elena habang itinutok ang baril kay Aling Belen. "Bitawan mo ang lighter na yan, matandang hukluban. The money is already in process. Konting minuto na lang. Kailangan ko ang biometric ni Maria at aalis na tayo rito." Naramdaman ni Maria ang kakatwang sitwasyon. Ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang kanyang matalik na kaibigan, 3 taong naging sentro ng kanyang buhay, ay handang magpatayan sa harap niya para sa perang hindi naman kanila. Ang hiya na dati ay bumabalot sa kanya ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matinding pagkasuklam na kasing pait ng lason. "You really think you can escape, Elena?" tanong ni Maria sa Taglish, habang dahan-dahang humahakbang palapit sa biometric scanner. "The moment I touch this scanner, it won't just authorize a transfer. It will trigger the silent alarm and lock every exit in this building. My company has a security protocol for hostage situations. Did you forget? I designed this system." Napatigil si Elena. Ang kanyang daliri sa gatilyo ay nanginig. "You're lying. Gusto mo lang kaming takutin." "Subukan mo," hamon ni Maria sa Tagalog. "Sige, Daniel. Utusan mo si Elena na barilin ako. Pero tandaan mo, kapag namatay ako, walang daliri na magbubukas sa vault na yan. At kapag sinindihan ni Mama ang gasolina, magiging litson tayong lahat sa loob ng kwartong ito." "Daniel, do something," sigaw ni Elena. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik kay Maria at kay Aling Belen. Tumingin si Daniel kay Maria.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ang parehong tingin na ginamit niya 10 taon na ang nakalilipas para paibigin ang isang ulilang probinsyana. Honey, please, let's just take the money and leave. We can start over, somewhere far. I'll make it up to you, I promise. Start over? Ulit ni Maria, ang boses ay puno ng panunuya. With my father's stolen money? With the blood of my career? Daniel, you're not a husband. You're a parasite that has finally run out of a host. Biglang ginalaw ni Aling Belen ang kanyang kamay. Ang maliit na apoy mula sa lighter ay sumayaw sa hangin. Wala nang usap-usap. Magkasama tayong mamamatay. Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod ni Daniel ang kanyang ina para agawin ang lighter. Ang dalawa ay nagpambuno sa sahig na basang-basa ng gasolina. Ang tunog ng kanilang paghinga at ang pagkaskas ng kanilang mga damit sa sahig ay tila isang maruming sayaw ng pagkabulok. Daniel, no! Sigaw ni Elena. Sabay putok ng baril sa direksyon ng dalawa. Ngunit hindi tinamaan ng mag-ina. Ang bala ay tumama sa isang server rack na nagdulot ng isang pagsabog ng mga kislap ng kuryente. Ang asul na kislap ay tila isang babala. Isang segundo na lang at ang singaw ng gasolina ay magliliyab. Naramdaman ni Maria ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya tumakbo palabas. Sa halip, lumapit siya sa biometric scanner. Inilagay niya ang kanyang daliri, ngunit hindi para sa pondo. System override. Fire suppression manual trigger. Bulong ni Maria. Sa isang iglap, isang makapal na puting usok at kemikal ang bumuhos mula sa kisame. Ang malamig at madulas na powder ay bumalot sa buong silid, pinapatay ang anumang posibilidad ng apoy at binubulag ang lahat ng nasa loob. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Maria ang pag-ubo ni Elena at ang palahaw ni Aling Belen. Naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang paa. Si Daniel, pilit pa ring humihingi ng tulong. Maria, iligtas mo ako. Maria. Dahan-dahang tinanggal ni Maria ang kamay ni Daniel. Ang kanyang bawat pagkilos ay puno ng dignidad. Iligtas mo ang sarili mo, Daniel, katulad ng ginawa ko sa sarili ko. Gamit ang kanyang kabisadong direksyon, lumabas si Maria ng server room at isinara ang makapal na bakal na pinto mula sa labas. Inilock niya ang system gamit ang kanyang master code. Sila ay nakakulong sa loob, ligtas sa apoy, ngunit bilanggo ng kanilang sariling mga kasalanan. Paglabas ni Maria sa main lobby, nadatnan niya ang mga pulis at si Mr. De La Vega. Ang ulan sa labas ay humuhupa na, ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Nasa loob sila, maikling sabi ni Maria. Are you okay, Maria? Tanong ni Mr. De La Vega. Habang inaabutan siya ng isang tuyong kumot, tumingin si Maria sa kanyang mga kamay. Puti ang mga ito dahil sa chemical mula sa fire extinguisher, tila ba nabura na ang lahat ng dumi ng nakaraan. I am more than okay, sir. For the first time in 10 years, I can finally hear myself breathe. Ngunit habang dinadala ang mga suspek palabas ng gusali, isang bagay ang napansin ni Maria. Si Marco, na dapat ay nasa labas, ay wala roon. At sa kanyang bulsa, muling nag-vibrate ang kanyang phone. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero. The folder you have is just a copy, Maria. The real titles are with me. If you want them back, meet me at the old bridge where your father died. 10 million pesos. No police. Or the land becomes ash, just like your marriage. Napatigil si Maria. Ang laban ay tila isang laro ng chess na hindi natatapos. At ang huling piraso ay nasa kamay pa rin ng isang santos. Ang bawat tibok ng puso ni Maria ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na SUV habang binabaybay nila ang daan patungo sa lumang tulay ng San Jose. Ang madaling araw ay hindi nagdala ng init. Sa halip, ang hamog ay tila mga kaluluwang ligaw na bumabalot sa paligid, malamig at maputla.
Ang tulay na iyon, ang lugar kung saan 10 taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang nahulog na sasakyan, ay muling tumatawag sa kanya. Miss Cruzada, hindi ligtas ang gagawin niyo. Bulong ni Mr. Javier habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hayaan nating ang mga pulis ang humawak nito. Marco is desperate. Ang taong walang mawawala ay mas mapanganib kaysa sa leon. Tumingin si Maria sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng nanginginig sa takot sa presinto. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng ilog na nasa ilalim ng tulay, tahimik, madilim, at may dalang panganib para sa sinumang susubok na lumusong. Sa tulay na yan nagsimula ang lahat, Mr. Javier, sabi ni Maria sa Tagalog. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malayong panahon. Doon pinatay ang aking nakaraan. Ngayon, doon ko rin kukunin ang aking kinabukasan. Walang pulis, walang backup, ako lang, at ang mga multo ng pamilya Santos. Pagdating sa bukana ng tulay, pinahinto ni Maria ang sasakyan. Ang kalawangin na bakal ng tulay ay tila mga daliring nakaturo sa langit. Nagpoprotesta sa bawat dumi na dumaan sa ibabaw nito. Ang amoy ng lumot at nabubulok na kahoy ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Humakbang siya palabas, bitbit ang isang itim na bag na tila naglalaman ng hinihinging 10 milyon. Sa gitna ng tulay, nakatayo si Marco. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste na aandap-andap. Hawak niya ang isang lumang folder, ang orihinal, na titulo ng mga lupain na pinagbuwisan ng buhay ng ama ni Maria. Nandito na ako, Marco, sigaw ni Maria. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila bawat segundo ng orasan na nagbibilang ng katapusan. Ibigay mo na ang mga papeles. Tapusin na natin ang larong ito. Ang pera? Nasaan ang pera? Tanong ni Marco sa Taglish. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa lamig, kundi sa adiksyon at takot. I need it, Maria. Ang mga taong humahabol sa akin, hindi sila titigil hanggat hindi ako nagbabayad. Bakit kailangan mong gawin ito, Marco? Tanong ni Maria habang dahan-dahang lumalapit. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Santos, ikaw ang pinakapinrotektahan ko. Pinag-aral kita, binayaran ko ang bawat pagkakamali mo. Itinuring kitang tunay na kapatid. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Kapatid? You were just a bank account, Maria. My mother always said you owed us, na ang yaman mo ay yaman din namin dahil niligtas ka namin sa pagiging ulila. Pero ang totoo, sabi ni Daniel, ikaw ang pumatay kay tatay mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Napatigil si Maria. Ang pintig sa kanyang sentido ay tila sasabog. Anong sabi mo? Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo, Maria. Panunuyan ni Marco. Ang kanyang desperasyon ay naging isang uri ng malupit na katapangan. Daniel followed him that night. Gusto lang sana niyang hingin ang basbas ng tatay mo para sa kasal niyo. Pero tumanggi ang matanda. Sabi ng tatay mo, hindi mapupunta ang anak ko sa isang pamilyang tulad niyo. Nagkaroon ng habulan at sa tulay na ito, Daniel pushed him off the road. Ang mundo ni Maria ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga sa kanyang baga. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking iniyakan niya sa harap ng kabaong ng kanyang ama, ay ang mismong kamay na nagtulak dito sa kamatayan. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg sa loob ng 10 taon ay binuo mula sa dugo ng kanyang sariling laman. You're lying, bulong ni Maria. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ang huling piraso ng puzzle na ayaw niyang makita. I have the dashcam footage, Maria. Isang lumang memory card na itinago ni Daniel. Sigaw ni Marco habang iwinagayway ang folder. This is worth more than 10 million. This is your justice. Now give me the bag. Inihagis ni Maria ang itim na bag sa paanan ni Marco. Mabilis itong binuksan ng lalaki, ngunit sa halip ng mga bundle ng pera
Ang bumulaga sa kanya ay mga lumang litrato, mga litrato ni Maria at ng kanyang ama, at mga resibo ng bawat sentimong ibinigay ni Maria sa pamilya Santos sa loob ng 10 taon. "Walang pera, Marco," sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng tubig sa ilalim ng tulay. "Ang perang hinihingi mo ay naibayad ko na sa mga taong pinagkakautangan mo. Binili ko ang utang mo, Marco. Ibig sabihin, ako na ang may-ari sa'yo ngayon." Namilog ang mga mata ni Marco sa takot. "Anong sabi mo? I talk to them, Marco? The people you're afraid of?" Sabi ko sa kanila, ibibigay ko ang lokasyon mo kapalit ng katahimikan ko. In the world of business, you always negotiate with the one who has the most power. At sa sandaling ito, ako yon. Mula sa magkabilang dulo ng tulay, muling umilaw ang mga sasakyan. Hindi ito mga pulis. Ang mga ito ay mga itim na sasakyan ng mga taong pinagtataguan ni Marco. Ang tunog ng mga pintuan ng sasakyan na sabay-sabay na sumara ay tila isang hatol ng kamatayan para sa bayaw ni Maria. "Maria, please, huwag! Pamilya tayo." Pagsusumamo ni Marco, pilit na lumuluhod at kumakapit sa binti ni Maria. "Family?" Tinitigan ni Maria ang folder na nalaglag sa sahig. "Ang pamilya ko ay namatay 10 taon na ang nakalilipas sa tulay na ito. Ang natitira na lang dito ay ang katotohanan." Dahan-dahang pinulot ni Maria ang folder, ang tunay na titulo ng kanyang buhay. Hindi niya nilingon si Marco nang ito ay kaladkari ng mga lalaking itim ang suot. Ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Marco ay unti-unting nilamon ng hagupit ng hangin at ng agos ng ilog. Tumayo si Maria sa gilid ng tulay, nakatingin sa madilim na tubig sa ibaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng presinto kung saan nakakulong si Daniel. "Daniel," sabi ni Maria nang sagutin ang tawag. "I know. Alam ko na ang ginawa mo sa tatay ko." Narinig ni Maria ang mabilis at nanginginig na paghinga ni Daniel sa kabilang linya. "Maria, makinig ka. It was an accident. I loved you." "Love doesn't kill, Daniel. Greed does." Ang boses ni Maria ay puno ng isang uri ng kapayapaan na nakakatakot. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Masyadong madali iyon. Gusto kong mabuhay ka sa loob ng selda ng matagal. Na ang tanging kasama mo ay ang alaala ng mukha ng tatay ko sa huling sandali niya. I will make sure you never see the sun again." Ibinaba ni Maria ang telepono at itinapon ito sa ilog. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang tuldok sa isang napakahabang pangungusap ng pagdurusa. Dahan-dahan, siyang naglakad pabalik sa sasakyan ni Mr. Javier. Habang sumisikat ang araw, ang hamog ay dahan-dahang napapawi. Inilalantad ang isang bagong mundo. Ang Maria na pumasok sa tulay na ito ay isang biktima. Ang Mariang lumalabas ay isang reyna na wala ng kinatatakutan. "Mr. Javier," tawag niya sa matanda. "I-cancel lahat ng schedule ko ngayong linggo. Pupunta ako sa probinsya. It's time to rebuild my father's house." At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay hindi na luha, kundi ang aking sariling pangalan. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Maria sa side mirror ang kanyang sarili. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tunay na paghilom. Ngunit sa likuran ng kanyang sasakyan, isang puting rosas ang nakapatong sa backseat. Isang rosas na hindi niya matandaang inilagay doon. May kasama itong maliit na card. "Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang, Maria. Ang iyong tunay na kakampi." Ang bawat hakbang ni Maria sa tuyong damo ng bakuran ng kanilang lumang bahay sa probinsya ay tila isang dahan-dahang pagbabalik sa kanyang tunay na anyo. Ang gate, na kinakalawang na, ay naglabas ng isang mahabang lagutok. Isang tunog na, tila isang pagbati, mula sa isang kaibigang matagal nang kinalimutan. Ang amoy ng tuyong lupa at sariwang dahon ng mangga ay humalik sa kanyang mga sentido. Nililinis ang huling bakas ng amoy ng gasolina at presinto mula sa kanyang katawan.
Ito ang bahay ng kanyang ama. Dito, ang bawat haligi ay may kwento ng katapatan, hindi ng pagtataksil. Ang mga bintana ay malalaki, tila mga matang nakamasid sa bawat galaw niya, naghihintay kung kailan siya muling uuwi. "Welcome home, Miss Maria," bulong ni Mr. Javier habang ibinababa ang kanyang mga gamit. Ang matanda ay nagpasya ng magretiro sa probinsya kasama ni Maria, matapos ang lahat ng gulo sa kumpanya. "Salamat, Mr. Javier," tugon ni Maria sa Taglish. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaang ngayon lang niya naramdaman. Ang sarap palang makahinga nang hindi iniisip kung sino ang nanaksak sa likod mo. Pumasok si Maria sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang hinawi ang isa sa mga tela. Inilalantad ang isang lumang piano. Pinindot niya ang isang nota. Ang tunog ay malalim at malungkot, tila isang panawagan sa kanyang ama. Kinuha ni Maria ang puting rosas na natagpuan niya sa sasakyan. Inilagay niya ito sa isang florera sa ibabaw ng piano. Ang card na kasama nito ay binasa niyang muli. Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang. Sino ang misteryosong kakamping ito? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang gate. Hindi ito ang sasakyan ni Daniel o ni Elena. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagi ng 30 ang bumaba. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong. Ang kanyang mga mata ay may pamilyar na kislap, isang kislap na matagal nang nawala sa alaala ni Maria. "Gabriel?" bulong ni Maria habang dahan-dahang lumalapit sa veranda. Si Gabriel, ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang lalaking dapat sana ay kasama niyang bumuo ng pangarap bago siya nabulag ng mapanlinlang na alindog ni Daniel. Si Gabriel, na bigla na lang naglaho 10 taon na, ang nakalilipas matapos siyang tanggihan ni Maria para sa pamilya Santos. "Maria," ang boses ni Gabriel ay baritono at matatag, walang bakas ng pait. "I'm glad you're finally here. I received your message, or should I say, my investigator did." Namilog ang mga mata ni Maria. "Ikaw? Ikaw ang nagpadala ng mga recordings? Ikaw ang tumulong kay Mr. Javier na mahanap ang mga titulo?" Ngumiti si Gabriel, isang nangiting puno ng pag-unawa. "Hinding-hindi ako tumigil sa pagbabantay sa iyo, Maria. Kahit noong pinili mo siya. I knew Daniel was bad news, but I also knew you needed to see it for yourself. Justice is a dish best served when the victim is finally ready to hold the spoon." Naramdaman ni Maria ang isang mainit na bugso ng emosyon. Ang awa na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matinding pasasalamat. Sa loob ng 10 taon na akala niya ay nag-iisa siya sa laban, may isang taong lihim na nagpoprotekta sa kanya mula sa dilim. "Bakit, Gabriel? Bakit mo ginawa yun?" tanong ni Maria sa Tagalog. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Because your father made me promise, Maria," sagot ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Sapat na para maamoy ni Maria ang bango ng sabon at ulan. "Noong gabi bago siya mamatay, tinawagan niya ako. Sabi niya, may masamang kutob siya sa pamilya Santos. Pinangako ko sa kanya na hinding-hindi kita pababayaan, kahit na hindi na ako ang lalaking kasama mo." Dahan-dahan silang naglakad patungo sa sementeryo na nasa likod lang ng kanilang lupain. Ang marmol na puntod ng kanyang ama ay malinis. Tila ba may regular na naglilinis nito. Lumuhod si Maria at hinaplos ang pangalan ng kanyang ama. "Dad," bulong niya sa Taglish. Ang mga luha ay sa wakas ay malayang pumatak. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng tagumpay. "I'm back. Binawi ko na ang lahat. Ang pangalan mo, ang lupa mo, at ang sarili ko. Hindi na ako Maria Cruzada Santos. Ako na uli si Maria Cruzada. At wala nang makakakuha sa akin ng dangal na iniwan mo sa kabilang dako, sa loob ng malamig at masikip na selda. Ang realidad
ay nagsisimula pa lamang sumakal kay Daniel. Ang amoy ng basura at ihi sa paligid ay malayo sa pabangong kinasanayan niya. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Maria na paulit-ulit na nagsasabi, "Sisingilin kita," kasama ang interes. Si Aling Belen naman ay naiwang mag-isa sa kanilang lumang bahay na ngayon ay nakapaskil na ang foreclosure notice. Ang mga kagamitang dati ay ipinagmamalaki niya ay dahan-dahang kinukuha ng mga kolektor. Wala ng utang na loob na maisusumbat. Wala ng anak na magliligtas. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng isang bahay na binuo sa kasinungalingan. At si Elena, ang balita, ay kumalat sa buong industriya. Wala ng kumpanyang tatanggap sa kanya. Ang kanyang lisensya bilang abogado ay binalawi at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil. Sa bawat sulok ng Maynila, ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay lumilihis ng daan. Bumalik ang paningin ni Maria kay Gabriel. Inabutan siya ng lalaki ng isang maliit na folder. "This is the final piece, Maria. Ang blueprint ng bagong proyektong iniwan ng tatay mo. Isang orphanage at community center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. He wanted you to build it." Tumingin si Maria sa malawak na lupain sa kanyang harap. Ang araw ay mataas na sa langit, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng kanyang bagong simula. "Let's build it, Gabriel," sabi ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. "Gagawin nating monumento ang lupang ito para sa lahat ng babaeng akala nila ay wala ng pag-asa. Ipakita natin sa kanila na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagtitiis, kundi sa pagbangon." Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, naramdaman ni Maria ang isang malambot na ihip ng hangin sa kanyang pisngi. Isang haplos na tila ba mula sa kanyang ama. Ang hiya ay wala na. Ang higil ay napawi na. Ang natitira na lang ay ang healing, isang prosesong hindi madali, ngunit sa wakas ay nagsimula na. Ang kwento ni Maria Cruzada ay hindi nagtatapos sa isang paghihiganti. Ito ay nagsisimula sa isang muling pagsilang. Sa gitna ng pagkaguho ng kanyang lumang mundo, nakatayo siya. Matatag, malaya, at higit sa lahat, buo. Isang taon ang lumipas. Ang orphanage na tinawag nilang Casa de Cruzada ay nakatayo na sa gitna ng luntiang bukid. Ang mga bulaklak ng sampagita sa paligid ay namumulaklak, nagbibigay ng isang halimuyak na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pag-asa. Nakaupo si Maria sa kanyang opisina. Tinitignan ang mga larawan ng mga batang muling ngumingiti. Sa tabi niya, may isang bagong litrato. Isang litrato nila ni Gabriel sa araw ng inaugurasyon. Wala pang pangako ng kasal, wala pang mabilisang sumpaan. Ang mayroon lang ay ang unti-unting pagbuo ng tiwalang minsan nang nawasak. Kinuha ni Maria ang kanyang pen at pinirmahan ang isang dokumento. Sa ilalim ng kanyang pangalan, wala ng anino ni Daniel. Ang bawat titik ng kanyang pirma ay matatag. Bawat kurba ay puno ng dangal. "Justice is not just about punishment," bulong ni Maria sa kanyang sarili. "It's about finding the courage to be yourself again." Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong langit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, si Maria ay natulog nang walang takot sa kanyang puso dahil alam niyang ang bukas ay sa kanya na at wala nang makakakuha nito muli.